tanan. Nagakalipay ako nga nagkitaay kita sa nawong kag nawong. And makapamati kita sang mensahe sang pulong sang aton nga Ginoo. Sa aton nga pagsugod, luwag ko mamangkot sa inyo. Who is more likely recipient of the Lord's Day? Para sa inyo, abi, sinugid yaya ang makabenepisyo o kung makabaton sang dako sa adlaw sang aton nga Ginoo. Ini nga pamangkot sabton ta ini karon. Pagkatapos naton pamati sang mensahe sang pulong sang Ginoo. Actually ari kita sa aton nga tema subong nga October and November nga bulan, stewardship in worship. Kumbaga diri kita magatuon kung paano kita maging manager sang aton Ginoo. Kabalo kamo bala nga kadamo-damo ang Dios ginhatag sa aton nga mga pagkabutang, mga oportunidad, even ang good health. And rana naton matun-an sa sining duwa ka bulan kung paano kita mangin maayo nga manager sang aton Ginoo. So returning what belongs to Him. Okay. So may ari kita nga ginhimo nga words to words. Himuan ini naton sang isa-isa ka mga topic ang ini nga word stewards. So subong diri kita sa letter S. Letter S, ito na naton ang parte sa Sabbath day. Okay? So sa liwat basahon ta bala ang pulong sang Dios samtang nagapungko lang kamo. Basahon naton abi sang dungan halin sa verse 8 pakadto sa may verse number 11. Okay? Ready? Read. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested on the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day, and hallowed it. Mga muyo kita, anay. Amay namon nga balaan, salamat gid sa sining adlaw, nga imo Ginoo gin-sanctify, para ikaw kag kami nga mga ginluwas nimo, magtabuay, kag mag-fellowship. O Lord, kung ikaw gani Ginoo nga kadamo ikaw sang ginaatipan nga mga tao sa bilog kalibutan. Kadamo ikaw sa mga concerns kag mga dalagko nga obra. Naguntat ka gani Ginoo sang imo mga trabaho kay itabuon mo kami sa adlaw sang Domingo sa amon pagpahuway. Gani kami man kinanglan man namon maguntat sang amon nga mga trabaho kag mag-fellowship kaupod nimo Ginoo kag sa pagtuon sang imo nga pulong. Lord, sa sining nga adlaw gapangayo kami sang blessing halin sa imo nga pulong nga ikaw gid magahawan sang amon nga panguna-huna kung ano man dira ang mga gamo kag mangin klaro sa amon ang mensahe sang imo nga pulong. Maintindihan gid namon Ginoo kag magbag-o man ang amon nga kabuhi kag mga perspective Ginoo. Kag kabay pa, mangin worthy kami sa pagbaton sini so that we may glorify your name. Ining amon pangamuyo Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Now, in Exodus chapter 20, sang una bala sa akon nga pagtuon sang pulong sang Dios and amo man actually ining ginatudlo sa amon. Nga ining 10 commandments ilabi na gid. Ining Sabbath day hindi na niya applicable subong kay New Testament na kuno. Ang Old Testament, old na to ya, ari na ta sa New, kag hindi na i-applicable subong. But actually, kung sisaon tang Bible, wala sang may naghambal, nga wala na ni. Iya-iya lang niya sang pagintindi sang tao, nga wala na ni. But actually, wala ni gani gindula ni Jesus Christ. Subong magatuon kita, keeping the Sabbath day holy. Amo ini ang
part 1 sang aton nga series, Stewardship in Worship. So nga kag ano ang mga rason kung nga kinahanglan naton itipigan kag i-practice ang Sabbath day nga maging holy ini, maging sanctified ini sa iban nga mga adlaw. Lantawon ta ha? Number 1 point naton, duwa lang aton punto. To comfort other people. Ang purpose gali sining Sabbath day para mabuligan nato ng iban nga mga tao. Ang akon butsulingon diri, helping, healing, rescuing, and feeding other people. Makabulig kita sa iban, hindi iya sa aton lang nga kaugalingon. Basihan tabala ang 10 commandments. Okay? Manotice ninyo halin sa first commandment pakadto sa may third commandment, amo ini siya ang relationship naton sa Dios. Di ba? Commandment number 1, thou shalt have no other God before me. Relasyon ta na sa Dios. Para na iya sa Dios. Amo man ang thou shalt not make unto thee any graven images, and thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Para ni sa Dios. Ari naman ang commandment number 5, honor thy father and thy mother. Ini nga commandment, relationship ini naton sa Dios kag sa taho. Nga man. Kay ti, kung wala pa ni ginatuman ang commandment number 5, ang butsilingon sina, hindi ikaw gusto sang kabubuton sang Dios sa imo. Anong kabubuton sang Dios sa aton? Nga tahodon ta, si nanay ta, kag si tatay ta. Ang mga wala nagatuman sina, nagahambal ikaw sa Dios, nga ang Dios nagsala sa paghatag sa imo, sang nanay kag sang tatay, amo na nga wala ta ginatahod. Okay? Relationship with God and with men. Ari naman ang commandment number 6, pakadto sa 10th commandment, amo ini ang relationship with fellow men. Relasyon ta ini sa tawo, sa Dios, kag sa taho. Ano ang commandment number 4? Ang commandment number 4, kabalo kamo, ini nga commandment ang para sa Dios kag para sa aton nga mga tawo. Nga silingyaw, remember the Sabbath day to keep it holy. Dumduman nyo. Now, ang iba nagatudlo ang Sabbath day Sabado na. Ang iba nagatudlo man ang Sabbath day Biyernes. Ang iba nagatudlo ang Sabbath day Domingo. Actually, wala na siya sang adlaw kung ano gid nga adlaw ginhambal ang Dios. Kaya nga man, sa amuni nga time nga ginhambal ini sang Dios, wala pa tuyo kalendaryo. Di bala? May mga Gregorian calendar, may mga Julian calendar, ti lain-lain na siya nga adlaw karon kun ibasihan tagid ang aton nga kalendaryo. Basta ginhambal ya lang diri, balik ta anay. Ginhambal ya lang diri sa aton nga gintun-an, balik ta anay. 6 days shalt thou labor. Silingi 6 ka adlaw, trabaho kamo. And do all thy work. Ubrahan nyo kung ano tanan nyo nga ubra, bahala ka na magpulaw ikaw, hindi ka magtulog-tulog, pero hambal niya sa ika-6 nga adlaw, ihatag nyo ang iya sang Dios. So ikaw pili kung ano na ang Sabbath day mo. Sa Saudi, ang ila Sabbath day, Biyernes. Kaya ti amo na yang adlaw nga wala sila trabaho. Sa iban, Sabado, sa aton sa Pilipinas, Domingo, ang wala sang opisina. So amo na ginpili naton nga adlaw nga maging Sabbath naton para sa aton nga Ginoo. Nabalik kita karon sa aton to ginatun-an. Okay. Mark chapter 2 verse number 25. And he said unto them, have ye never read
what David did when he had need and was an-hungered? He and they that were with him. Si Jesus ini naghambal kay ti sa siningation. Si Jesus nanguha sang corn o kon pagkaon samtang nagalakat sila. Skip ko lang ni anay nga. Okay. Mark chapter 2, verse 25. Nanguha si Jesus sang corn kag nagkaon sila sa Sabbath day. Karon ginsita sila sang mga Pharisees. Balaan mo mga Pharisees ni ginabantayan nila si Jesus kung anong sala sang aton nga Ginoo. Kung makahimo si Jesus sang mga butang nga pwede nila ma-accuse, gina-accuse nila dayon. Di ba do mo ng mga marites, no? Dugay na ni galing mga marites. So gin-accuse nila si Jesus. And then, siling ni Jesus, wala ka mo bala, kabasa, kung anong ginhimo ni David sang una, sang nagutom siya, he and they that were with him, how he went into the house of God in the days of Abiathar, the high priest, and did eat the shewbread, which is not lawful to eat, but for the priest. Siling niya, sila to gani. Ang pagkaon sa mga pare, ginkaon day David. And gave also to them which were with him. And he said unto them, verse number 27, the Sabbath was made for man, and not man for Sabbath. Ano din bot silingon ni Jesus? Ang Sabbath day, gin-design sang Diyos para makabenepisyo ang tao. Makapahuway siya. At the same time, makabulig man siya sa iban. So, but silingon, may ara gali isang exemption sa Sabbath day. Anong exemption? Ang exemption, kung magbulig ikaw pakaon sa mga nagakinanglan kag mga gutom, pwede mo na iya mahimo sa Sabbath day. Pero kung ang Sabbath day, ang para sa Ginoo nga adlaw, kuhaon ta, kag para sa aton gastuhon naton, at isiling sa Ginoo, hindi pwede. Kay para na iya sa Ginoo. Pero magbulig sa iban, nga nagakinanglan, kaangay sang pag-feed sa ila, kay nagutom sila, pwede. Siling ni Jesus. Ano pagid? Lantawan niyo bala sa may John chapter 5. Si Jesus, kag ang impotent man, ang taho nga hindi makatindog. At tuto ang tao sa pool o Bethesda, nagapungko, dugay-dugay. Verse 5, certain man was there which had an infirmity 38 years. Imagine nyo, halin sang gamay na siya sa iya pagkatawo. Hasta 38 anyos, hindi siya kalakat. Pero sang tion nga nagkadto si Jesus, diri sa may pool, kagin pamangkot siya. Siling ni Jesus sa iya, wilt thou made whole? Gusto mo bala nga mag-ayo? Ang sabat sining impotent man, Sir, I have no man. Siling niya, why sang may magbulig sa akon? Ginsabat niya mangkot ni Jesus. Lain mangkot ni Jesus, lain niya sabat. Siling niya, paano ko mag-ayo? Wala may magbulig sa akon. Gin-explain niya diyon, kung magkutaw ang angel sa pool, ang iban to yang mga taho, makalakat sila to ya. Kag makalukso digto, maayo sila. Ako ya, kay hindi ko kalakat, paano ko mag-ayo? Amo na ang balik kay Jesus, pero ang pamangkot ni Jesus, gusto mo mag-ayo. Sa malipot nga istorya, siling ni Jesus, rise, take up thy bed, and walk. Ang pag-intindi, sang sining impotent man, nga kung makalukso to sa tubig, maayo siya. But this time, ang living water, among nagkadto sa iya, para mag-ayo siya. So, ginpatindog siya ni Jesus, take up thy bed and walk, and immediately the man was made whole, and took up his bed and walked, and on the same day was the Sabbath. Ari karon, gintuyo ni Jesus
nga Sabbath day mangayo sang masakiton. Now, ang pag-intindi sa mga Pariseyo, sa mga kaparian, sa mga religious leaders nga hindi pwede magtrabaho kon Sabbath day. Tiginhimo ni Jesus. Anong natabo? Gin-accuse nila si Jesus. The Jews therefore said unto him that was cured, It is the Sabbath day. It is not lawful for thee to carry thy bed. May mga nasugata kamo taho nga amon nga tambaan ka diferensyoso. Ang importante na tani nga nag-ayo sa. Hindi nga kung naglakat-lakat to saya sa Sabbath day, di ba? Tani malipay sila, oy may milagro nga natabo, ilay atong gamay nga mga bagay, nga daw hindi gidya dapat nga tagaan sang problema, ginaproblemahan nila. So ano diring ginapakita ni Jesus? Nga sa Sabbath day gali, may ara pagid sa exemption. You can use Sabbath day to help people, especially sa ilang health. Especially mag-ayo. Butang tabi subong. Paano na lang kung ang tanan nga ospital siyado kon Domingo? May emergency, abi. Versus kay nanay sang nagligad. Kagabihon, dala sa ospital kay taas iya nga high blood. Taas iya high blood. High blood na taas pa. Tapos mambalang ospital, ay sorry, Domingo, subong. Siyado kami, kigan kami sang Ginoo. Now si Jesus mismo nagtudlo nga kon parte sa health and essentials, pwede gamiton ang Sabbath day. Kaya ang purpose ng Sabbath day para sa tao. Magbulig. Mag-rescue. Di ba? Matthew chapter 5, silang ni Jesus. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. And then, verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Sa inyo pamatsyag, nakasala si Jesus or wala? Kung nakasala si Jesus, then hindi siya manluluwas. Kag kung hindi siya manluluwas, kay makasasala siya, then hindi iya kita maluwas. Butsilingon, wala iya sala si Jesus. Ginakorek ni Jesus ang pag-intindi sang taho ngang Sabbath day pwede magamit sa pagtrabaho, pero ini nga trabaho sa pagbulig sa iban nga mga taho. Hindi lang para sa aton kaugalingon. For example, manegosyo kita ihadi pa to. For example, ako, may meeting Domingo, makadtugig ko to, kaya di pa lang ang transaksyon, makakwarta pa ko. Sila yung sa Ginoo, no. Ako na adlaw. Hindi na iyaya para lang sa imo. Dapat, ikaw ya kag ako sa Sabbath day, magtabuan ay, kag mag-fellowship, or magbulig sa iban nga mga tao. Galatians 6:10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So, pwede gali sa Sabbath day, sa day of rest, maghimo kita sa mga essentials nga mga bagay, mga emergency, mga clinic, mga bulong nga balaklon, mga gatas ka mga kabataan, diaper. Pwede ikaw kalakat, kagkapangita sina, ka-essentials ina. During the Sabbath day. Hindi lang pagamiton sa aton kaugalingon. Matthew chapter 12, siling ni Jesus, in verse number 11. He said unto them, What man shall there be among you that shall have one sheep? And if it fall into a pit on the Sabbath day, will he not lay hold on it and lift it out? So ano klase taho sa inyo nga may isa siya kakarniro nga nahulog digto sa pilas nga sa adlaw sang Sabat hindi iya pagbuligan kag kuhaon to kag luwason atong nga karniro kay
Sabbath day, hindi ka trabaho? How much then is a man better than a sheep? So nag-gets na to, ang silingon ni Jesus, kung importante nga bagay, kag para mabuligan ta ang iban nga mga tao, we will use the Sabbath day. Wherefore, it is lawful to do well on the Sabbath day. So, gin-conclude ni Jesus, pwede. May mga exemption. Pagbulig, kag pagpakaon sa iban nga mga tao. Amo nang purpose ang Sabbath. Ikaduha, amo lang ning last point naton. Ang purpose ang Sabbath, to commune with God and brethren. Anong word nga commune? To fellowship. Mag-fellowship kita sa Dios kag sa mga kauturan. Fellowship, songs, fun, food. Hindi ka mo gusto? Food, Bible study, pulong sang Dios, and prayer. Amo na iya ang paragid sa Sabbath day, sa day of rest. Lantawa, Exodus 20 verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Natingala ka mo nga, sa pulo kasugo sang Dios, pulo lang nakabilog, gin-include yagid ang Sabbath day. Nga kung para sa aton, magbasa ako na iso, no? Hindi man importante. Pwede ni kwaon. Kung sa tanan nga 10 commandments, amo gid ni ang kwaon ko, kay do hindi ini gina-practice. Pero hindi. Dios ini nagmando sa aton that we should remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work. Ari ang balya, ang hindi magtrabaho, sino? Ikaw. Sino pagid? Ang imo nga bata nga lalaki. Usually, sa isa ka pamilya, kung may mga kabataan nga high school, elementary, ang mga edad sila nga kabataan, wala na iyaga pangita kwarta. Di ba? So, anong ginaubra nila kung wala sila trabaho? Hindi pa sila kapangita kwarta. Usually, gatuon sila. Di ba? Pastor, focus ko anay sa akon pagtuon. Grabe nga to anay ni. Balan mo, ma-concentrate gid ko kay para magtaas akong grade. Siling sa Dios, hindi ka magtrabaho hastang imo bata nga lalaki. Imo pagid bata nga babae, hindi man pagpatrabahoa. Ang imo pagid nga mga sulugoon nga lalaki, hindi man sila pagpaubraha. Ukon ang imo mga sulugoon nga babae, bisan ang imo nga mga sapat, hindi nyo pagpaubrahon. Ukon ang stranger that is within thy gates. Inabalang mga hindi Kristohanon, pero idalom sang aton jurisdiction, mga taho naton nga wala man gasimba upod naton, hindi sila Christian, pero nabilong sila sa aton. Siling sang Dios, hindi sila pagpaubraha. Papahuwaya sila. Verse number 11. Ari explanation sang Ginoo. Kaysa anom ka mga adlaw ang Ginoo naghimo sang langit kag sang kalibutan, sang baybay kag tanan nga yara dira, kag nagpahuway siya sa ikapito nga adlaw. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Ang word diri bala nga blessed, hindi ni siya parehos sa word nga blessed sa may Psalm chapter 1. Ano ganing hambal sang Psalm chapter 1? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Ang Psalm chapter 1, ang iabot silingon na nga blessed, it means happy or favored. Hindi na sa amo nang iabot silingon. Same as sa may Matthew chapter 5, nga, blessed are the poor in spirit, blessed are the peacemakers, lain iya meaning. Ang word diri nga blessed, sa Hebrew,
word ginatawag ini nga barak. Amazingly, ang iya nga meaning, adored, praised, and kneel. Gin-bless ini sang Dios ang Sabbath day para mag-adore kita sa iya, mag-praise kita sa iya, kag magluhod kita sa iya. Sumbot diri gali silingon nga magsimba kita sa Dios. Kay iya ini adlaw. And then siling nga pagid, and hallowed it. Ang word diri nga hallowed sa Hebrew, kadas, ang iabot silingon, to set apart as sacred, balaan, consecrated, or dedicate. Ginsiparar mo ini. Kay iya ini sang Dios. Imagine niyo bala, ang Dios gani nagpahuway sa iya nga obra. Grabe ang trabaho sang Dios. Nagpahuway sa ginuntatan niya iya obra. Kay gahulat-hulat siya sa aton nga mag-abot kita kay may fellowship kita sa iya. Karon kita ya, may trabaho man kita, tapos ang balunta, Lord, ara ka na da? Busy pa ko, Lord, kay importante to ako. Importante pa obra ta sa iya obra sang Ginoo? Mas dako pa obra ta sa obra sang Dios? Siya gani naghulat sa aton, kita ya nag-obra. Lantawa ang explanation sang aton Ginoo. Nagahulat siya sa aton sa iyang adlaw. Sila niya, anong kaadlaw pag gusto ka muda? Isa lang akon. Ang hindi aton, kung kwaon ta, ano gani tawag? Iya na sang Dios. Iya na sang Dios. Hebrews 4 verse 9, lantawan niyo bala. There remaineth therefore a rest to the people of God. Siling sang writers ng Hebrews, may ara nga nabilin nga pahuway nga ihatag sang Dios sa mga katawhan niya. Ano ini nga rest? Verse 10, for he that is entered into rest, siya nga nakasulod or nakabaton sang pahuway sang Dios, he also hath ceased from his own works. Ang makabaton sang pahuway sang Dios, amuto ang nagauntat sang iya nga mga trabaho. Diri ang Dios gahatag sa aton sang rest. And then, as God did from His. I-realize na bala, kaya ang Diyos nagpahuway man sa iya. Kita ya? Yadi, babi, yadi. Actually, ako, hindi man ko agree sa pulong sang Diyos. Tutuod. Kay even sining tuig, i-confess ko sa inyo, may mga tao ako nga ginapaubra kung Domingo. And then na-realize ko, oh Lord, hindi gali pwede gid. Kung para sa akon, kung para sa negosyo ko, may mo ko, iwali ko dalahigon na ka mo. Hambal sa Ginoo, nagpahuway siya. Mapahuway man ta. And no wonder, di kita matingala, that we are so stressed. Di bala? Gasimba man ko, Lord, kada Domingo, hambal mo, tagaan mo ko rest. Pero gali ang iban nga oras, ginatrabaho taman. Di bala? No wonder we are so fatigued. Bisan wala kita masakit. And no wonder we are so sick. Because wala ta, ginatuman ang mga mando sang aton Ginoo. Kung hindi kita masakiton, buringot kita, irritable kita, kag nagasala-sala kita sa aton nga mga financial. What if sundon taabi ang mga mando sang aton Ginoo? Hambalya verse 11, let us labor therefore to enter into that rest. Tantawan niyo bala ang pulong sang Dios? Para kuno makapahuway kita, magpangabudlay kita para makapahuway. Naintindihan yung Bible? Ang iya dibot silingon, para makapahuway kita sa sulod, makapahuway aton kalag, espiritu, mga budlay kita sa hilikoton
sang Dios. Kaysa mag-recharge sang aton nga kalag sa sulod para may kusog naman kita sa dason nga mga inadlaw. May cellphone ka mo. Lantawan niyo bala cellphone niyo. How do you recharge your cellphone? Hoy kamo ga-charge sa sagwa. Hindi niyo ma-charge cellphone niyo kung islan niyo ang iyang bayo-bayo o kung tinluan niyo ang iyang screen, di ba? Hindi na ma-recharge cellphone niyo. Low bat man na gyapon. Ma-recharge ang cellphone niyo kung isaksakan niyo sang charger. Kag i-charge na to ang battery sa sulod, and then masaka naman na ang iyang battery, kag may energy naman na siya, nga magserbisyo sa aton. Amo na ang aton nga Dios. Amo maning aton nga lawas. Hindi kita makapahuway sa tulog lang. Hindi kita makapahuway kung maligo ko bala para do preska ko, tapos mailis ko sang bayo nga bag-o para duway gapilit, tapos manglugod ko o kung mabakasyon ko isa ka semana, isa ka bulan. Yung notice nyo, stress man tagyapon. Kayong tutuod nga rest sang aton Ginoo. Sila nga, let us labor sa likoton sang Dios para makasulod kita sa pahuway sang aton nga Dios. Lest any man fall after the same example of unbelief. Ang gina-example yan amo to ang mga Israel nga wala nila ginpahuwayan ang ilang nga duta. Sige sila tanom, sige sila trabaho. And amo man na sa aton, day of rest, Sabbath day sa aton Ginoo, wala digto kita sagwa, pinangita sang kinawala, pinangita sang kung ano-ano nga makwartahan. And pagbalik, masakiton, luya, buringot, kung kaisa palpak pa aton nga transaksyon. Kung gapati kitang ang Dios naghatag sa aton sang blessing, then patihon taman ang ginhambal sa iyang pulong. Let us labor siling sang pulong sa Ginoo. In Matthew chapter 12, siling diri ni Jesus upod yang iyang mga disciples. He said unto them, come ye yourselves apart into a desert place and rest a while. Siling niya, palapit kamo diri kag magpahuway kamo sang makadali. Di bala pag-insindi nato niya sang pahuway, mahigda kita, matulog kita. Piulan taon nyo, si Jesus, wala iya ginambalan nga, sige, tulog kamo da para makapahuway kamo. Ang iya ginhambal, come ye yourselves. Palapit kamo sa akon. Upod kita. And rest a while. Gapanghagdang Ginoo, come ye yourselves. Dali kamo di. Dali kamo di. Hindi ni makuha sa tulog lang. Hindi ni makuha sa bakasyon. Upod kita sa Dios, sa iya nga pahuway, for there were many coming and going, and they had no leisure so much as to eat. So, hindi lang niya nga kaon ang pagpahuway, kundi fellowship sa Dios, kag sa pagkaon sang pulong sang aton nga Ginoo. And they departed into a desert place by ship privately. Now, we know nga ang rest nga matudtuod, amo ang pag-upod kay Jesus privately. Pag-istorya sa iya. Paghatag sang time sa iya. Hebrews 10. Pamilyar ka mo ni sa ila? Verse number 24, let us consider one another to provoke and to love and to do good works. Amo ning rest ang Ginoo. Sa iya nga adlaw, mahimo kita nga ma-provoke ta ang iban sa pagigugma kag sa paghimo sang maayo nga buhat. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching.
Actually, mag-Domingo na. Actually, hasta Sabado. Dara na nagasugod ang kalbaryo ko. Okay, mapulaw no ko na. Hasta magkaagahon, prepare sang PowerPoint, and then pagkaaga, mawali, and then pagka hapon, ma-prepare naman kay ma-training, ilabi na gid sini nga semana. Actually, adlaw sang Domingo, kapoy na siya. Sang na to gani? Sang Friday, nagwali to sa Namatyan. Sang Saturday, kagapon, nagwali to sa Namatyan pagid sa Ledesco. And then, nagbisita to kanday Tita Rosebel sa may ospital sa iyang father. And then, subong mawali. And then, karon dugay sa mga security guards, may wali naman. And then, karon naman sa training sa gabi, may wali naman. Di kapoy na naiya. Piyo natingala ko nga, di ni gahalin ako nga kusog. Sa sini nga tuig, do wala ko ka dumdum nga nagmasakit ko. Hindi na balaihan rest nga ginahatag sang Dios sa aton. Iya na iya sang Dios. Kag natingala man ko, na do wala mo ko kadumdum nga wala kami kakaon. Nga nagutman kami sa isa kadlaw. Do nagdako ganit tiyan ko yan sini nga tuig. And mga utod ko, magapangabay ako sa inyo sang isa ka testimony nga pamatian naton. Sang isa naton kautod nga nagprove sa iya nga kaugalingon nga ang adlaw sang Ginoo ginhatag niya, ginuntatan niya, kag ginhatag niya sa Dios, kag kung paano ang Dios nagbless sang iya nga kabuhi. Pangabayon ko si Brother Jomari Bornales sa paghatag sang malipot niya nga testimony. Mayong adlaw sa inyo tanan, no? Isa ini ka sakon, isa ka privilege nga hambal ako sa inyo nga to nga kag isa ini ka para sa Ginoo. Hambal sang pulong sa Ginoo sa may Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Para sa akon sa mga tao nga ako sa pagabala wala sang issue, tama lang gid niya katawhay himuon. Wala sang kung hapos ini hambalon but budlay himuon. Especially kung ang aton nya issue ara na da kung sa ma issue ang aton nya income kag ang trabaho. Dira na gagasugod ang problema nga gabudlayan kita magsunod sa Ginoo nga ihatag ta siyang isa kadlaw nga ginapangayoya. Sang nagaobra pa lang ako more than 10 years nga obra ko sa isa ka company. Kag nagabot ang tiyon nga hambal ko do nakapuy na ko. Lord, Ginoo, hambal ko kagay ko bisang medyo sarili ko nga negosyo para i-manage ko kag magasunod ko sa imo. But dito ang tiyon niya sa balamal ko, ginhatag sang Ginoo ang ako niyang pangamuyo. Kag dito ko na sa bagabla, ang ako niya income nagamatamat na dako. Kag sang dugay nga sige-sige, na-realize ko nga nagamatamat na gali. Palayo ang ako niya relasyon sa Ginoo. Kung sa tay adlaw-adlaw gad akong imo income, daw tanan na lang nga adlaw ubuson mo. Ubuson ko pang ngita sang kwarta para makingkam bagid. But dito ko na-realize sa ulihi nga bisan gad ako ang ako niya income, but sa akon nga tigapusoon, hindi ko ya happy. May kulang sa akon nga kagulingon niya. Hambal ko do feeling ko nga may sala gid ya nga akon niya na ginimo. O kung hindi maayo nga akong ginaobra. But sang nangamuyo ko liwat sa Ginoo nga Lord, ikaw man ni nagatag sang akon nga negosyo, ikaw man ni nagatag sang akon nga mga nagagumsubong, but tamal ko isalig ko niliwat sa imo. Isira ko na iya kong Domingo kahit para niya sa imo. Kag kung ano man gid ang matabo, imo na naya decision. But dito ko na-realize nga nagakon niya tigibusoon nagtawhay. Kag sumagabala ang imo nga ginapangayo sa Ginoo. Hambal ko iya na ya.
imo na ya, ikaw na bahala. But ding sugod ko yang nag-open so una go-open ko Sunday. Kaya tambal ko yadi pa ang kung sabaga dako pa imo nga ma-income kung Sunday kidako imo nga damo tao ga bakal. Tambal ko sang Ginoo nga bal ko didto ko nagdesisyon nga ginsira ko nga kung Sunday ang akon nga negosyo. Kag daw didto ko yan na ang akon nga kabuhi do ang akon kalipay nagbalik sa Ginoo kag wala man niya sang wala ya sang nadula sa akon damo nagambal sa akon yung mga tao nga ambal nila daw kabuang gid sa imo Domingo nga adlaw nanira ka nga mo na dapat damo binta ambal ko ha buang pa ko nga ambal ko ang Ginoo niya naghatag sa akon sa anom kadlaw. Gingaan niya kuya sang blessing. Tapos yung iya pagid niya ang isa lang kadlaw yat kuhaon ka pagid. Mamaya sa mga ati galingan naman ulo tuod no basi buwa. Siya di magid no but di sa konsey mo lang na ya ga panomdom nga yadi pero ang imo ya kunahon mo ya jang Ginoo. Wala ya sang posible para siya. Kag dito ko na-realize nga solihi ang akon nya income nagamamat man nya dako sa anong kadlaw. Sa una ako sa bagabala example ko ang amon nya sales sang una sang gaupin ko Sunday 15 to 20 lang gid na amon nya sales bisan mabira-bira kada. But salamat sa Ginoo nga sang nagsugod ko panira ang amon sales nagtaas. Kung sabaga ang amon niya sales nagsubong kung pigado na gid hamal pigado 30 to 50. Tuambal ko wala ya may nagdula sa akon nanira ko nakapuway pa ko gani. Ang Ginoo ya nakabalo kung ano aton ginanglan. Nga kung sabagay kung isipon mo ang imo income sa 7 kadlaw kag totalon ko ang akon income sa ano bulan sobra pa ginhatag sa Ginoo para sa akon. Kag dira ko ginakita ko ano ang Ginoo mag-bless sa iya kabataan. Kag kung ano nga ginhatag basta unahon ta lang gid ang Ginoo. Hindi gid kung sabaga hindi ya di dalok ang Ginoo maghatag sa aton sang mga grasya. Susubong naintindihan ako sa akong mga customer kag Saturday pa lang niya, nagatingob na sila pamakal sakon. Kay balaan na nila. Sirado kuya, tiyambal niya, tinggob na kami subong bakal, kay buwasway na kami baklan. Salamat sa Ginoo, kay hambal ko. Hindi kuya mag-adjust para sila. Sila ya mag-adjust para sakon, kay ginhatag niya sa Ginoo para sakon, ginpangako kuya nga Lord, kung gagaan mo ko sa amon masunod ko sa imo. Pero kung amo malang niya nga palayo pagkali sakon, sa imo, useless na para sakon. Salamat gid sa Ginoo. Sakto gina ang ginambal sang Bible, "Oh taste and see the Lord is good." Istingan ta lang Ginoo. Nagambal man si Jesus, "Ye cannot serve God and money." Amo na nga kun Domingo hambal ya kay na digto pagid yang dako gani yang income. Pusiling sa Ginoo, tistingan ta ka. Kung ako man ginaalagad mo, o kung ang kwarta lang. So sa pag-fellowship, actually, natingala ko nga kung magtingob bala sa pag-fellowship, dara man nagabalik ang aton nga persa. No? Mag-upod ko na sa inyo kung gabi, kag makakadlaw kita. Bao especially may pagkaon, grabe, gabalik na dayon ng persa. No, maka-joke it na dakon kaisa, makakaon-kahaon, kag makakanta sa Ginoo, dara nagali ginabalik sang Dios. Ang aton nga persa nga may kusog naman kita sa masunod nga mga inadlaw. Iti gina-release naton nga stress. Pero kung wala bala fellowship, wala bala simba, wala bala pulong sang Dios, wala bala pangamuyo, wala bala encouragement sa mga kauturan, hala lukdo-lukdo ta aton problema. Hindi ta ma-unload. That's why sakto gidya ang Ginoo nga ginahambal yan sa aton. Nang taon ta di bala ang Matthew chapter 11. Siling ni Jesus, "Come unto me,
all ye that labor and heavily laden, and I will give you rest. Ang tanan sa aton nga nagalukdo sang aton nga problema, aton nga financial, aton nga mga lalagson, siling sa Ginoo, palapit kamo bala sa iya? Tagaan ko kamo sang pahuway. Take my yoke upon you and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Ang word ring nga rest, in Greek, ginatawag nga anapaw, it means cease from work, refresh, and recharge. Mga utod ko, kung magpalapit kita sa Dios, ang sasulod naton nga kakapoy, i-recharge sang Dios. Nga sa sunod nga mga inadlaw, may kusog ka naman nga magtrabaho. Keeping the Sabbath day holy. Number 1, to comfort other people. Hindi sa aton kaugalingon, sa iban nga mga taho nga makabulig kita. And then number 2, to commune with God and with our brethren. Fellowship, songs, fun, food, Bible study, and prayer. God has sanctified the Sabbath day for us to take a rest and enjoy fellowship with Him. The question is, are you coming? Makadto ikaw sa iya? Ikaw sa batch na, mga utod ko. Magapangamuyo kita sa siningation. Amay namon nga langit nun, salamat sang imo nga pulong nga amon Ginoo nga napamatian. Lord, I know nga daw kabudlay ini Ginoo batunon. Kay daw halos tanan sa amon Ginoo nagatrabaho kag kabus sa amon financial. Kung kabalo kami, Lord, nga may mga problema kami kag mga galastuhon, kapati man kami, Lord, nga mas nakabalo ikaw kung anong amon nga mga kinanglanon kag amon nga mga libog sa kabuhi. Yet, Lord, kapati man kami nga ang imo nga mga dalanon mas taas sa amon nga dalanon, kag ang imo nga mga paminsaron mas taas sa amon nga mga paminsaron. Ikaw to ang Dios nga nagtuga sa amon. Kilala mo amon nga ngalan. Ara pa lang kami sa tiyan sa amon nga iloy. Kilala mo na kami, Ginoo. Bisan pa ang mga buhok sa amon nga ulo, naisik mo gani, Ginoo. Ikaw gidya, Lord, ang nag-design sa amon. You know with our frame, and you remembereth that we are dust. Gani, Lord, sa subong nga adlaw, kapasalamat kami. Nga gin-explain mo ini, Ginoo, sa amon. Basi amo man ini gani, Ginoo, ang rason. Kung nga gasulod ang mga problema kag sala nga desisyon sa amon nga kabuhi. Kay wala ikaw namon ginatahod sa imo nga adlaw. O Lord, kabay pa ang amon tagipusoon bukas kag mahumok sa pagbaton sini nga prinsipyo. Samtang kita nagaduko, nagapiyong, nagapamalandong sang mensahe sang pulong sang Dios. Why don't you talk to God right now? Taghaan ko ikaw sang gamay nga mga minuto nga mag-istorya sa Dios ikaw kag siya. Kung ano ang mga dapat naton nga kayuhon sa aton nga kabuhi. Kung anong dapat naton i-give up para mahatag naton ang pinakamataas nga pagtahod sa aton nga Dios. Ang aton nga Ginoo nagapangako sa aton that they that wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up their wings as eagles. They shall run and not grow weary, and they shall walk
and not faint. Kung ano man dira ang mga ginakabalak-an naton sa aton kabuhi, nga nagahimudos kita, ara ang Dios mas nakabalo sa aton nga mga kinanglanon kag mga problema. Kasi ni nga tion, kung luyag mo magtindog dira kag magpalapit sa sini nga altar, the altar is open. Mga muyo kita sa aton Ginoo. Pwede ikaw katindog kag come forward to renew sang imo nga mga desisyon sa aton nga Dios. Mga nakabato na sa Dios, yes, but you come forward, mag-istorya sini nga tion sa aton Ginoo. Please come. Ang luyag lang, palapit diri sa tunga mga muyo kita sa Ginoo. Sa mga wala pa nakabaton or wala pa nakahuman sang relasyon sa aton Ginoong Hesukristo, luyag mo bala makapahuway ang imo pangunahuna tagipusoon kag kalag nga mahibaluan mo ang imo final destination sa ulihi kung mag-abot na sa imong kamatayon. Yara si Jesus, kinahanglan mo siya batunon. Kay kung batunon mo siya, nangako siya nga tagaan ikaw sang authority nga maging anak sang Dios kag makapahuway ang imong nga kalag sa penalidad sang imong nga sala. May ara pa nga makapalapit subong tingob kita mga muyo sa aton Ginoo. Kung nahuya ikaw, pwede man lang ikaw katindog or silently mga muyo dira sa imong nga bangko sa pagpangamuyo sa aton nga Ginoong Hesukristo sa siningation. Let us pray. Amay nga balaan, we thank you Lord sa siningation nga may mga kauturan nga naghatag Ginoo sang tion para sa imo. I don't know kung ano ila Ginoo nga pangako sa imo sini nga time. But ang imo nga pulong perti ka klaro sa amon nga tanan nga sa adlaw sang Sabat, adlaw nimo Ginoo ihatag gid namon ina sa imo. Ano man ang amon nga motibo sa amon tagipusoon, ikaw ina nakakita. And we pray nga ini nga adlaw i-give up namon sa imo. Kag ikaw man Ginoo ang hindi magapabaya sa amon. For those nga mga abyan kag kauturan nga yara sa likod nga may mga pangduha-duha kag kapulba, gapari ako Ginoo nga sa amat-amat maintindihan namon ikaw kun nga amo ini ang ginapatuman nimo sa amon nga mga kaanakan nimo. Lord, kadamo kami Ginoo sa mga balayran, kadamo kami Ginoo sa mga ginalagas. Pero gapati man kami nga ikaw ang Dios manggaranon nga maghimuno sang tanan namon nga kinanglanon. My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ginhatag mo gani Ginoo ang imo bugtong nga anak nga pinakamahal sa imo, nga hindi mo pahatag sa amon ang mga gagmay kag witi-witi nga bagay nga kinanglanon namon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Lord, we thank you nga ini nga church luyag mag-surrender sang ilang nga kabuhi, ilang nga income, ila Ginoo nga mga maginansya para lang ma-honor ikaw kag matahod ikaw sa imo Ginoo nga adlaw. And I pray that you will bless them. You will bless them mightily, O God. Ngang imo nga gahom pakita nimo Ginoo sa mga kaanakan nimo nga nagatuman sang imo nga mga mando wholeheartedly. And salamat Lord nga may privilege kami sa pag-surrender sa amon nga mga kabuhi sa imo. We thank you Lord sang good health. We thank you Lord sang income. We thank you Lord sang protection, safety, wisdom. Nga kung kami lang Ginoo, hindi kami kabalo magdesisyon. Hindi kami kabalo Ginoo maggiya sa amon nga pamilya. Hindi kami kabalo Ginoo magpadalagan sa amon nga mga negosyo. Pero yara ikaw nagaguide sa amon kag nagabulig. And salamat Lord sa mga blessing nga amon nabaton. Ginakabig namon ang tanan-tanan inihalin sa imo.
Kag kun wala ikaw, wala man kami o Ginoo. Ining amon pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon manluluwas kag Ginoo. Amen and amen. God bless you mga utod.